Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ipanibagong loan application na naman yung susubukan natin. Tingnan natin kung ito ba ay legit dahil base sa kanilang ino-offer online, dito ay nagpapaloan daw ng 2,000 up to 30,000 pesos at pwede daw bayaran ng 3 months, 6 months up to 9 months. At ang nakakaloka dito sa 30,000 pesos na ilo-loan mo daw ang madadagdag lang ay 900 pesos at sa loob pa to ng 9 months ha. So nalito nga ako dito dahil parehas pala sila nung pinaka ino-offer or caption dito sa may nakaraan kong ni-review, which is yung Navicash kasi ganito din yung pagkaka-caption nila. Ayan, pwede kang humiram hanggang 30,000 agarang tulong hatid ni Matalino Pera. Kaya kinat ko agad, naloka ako dito. Pero sige, pagpatuloy nga natin itong pagre-review dahil bago lang din to, magkaiba naman sila ng pangalan at magkaiba din naman ng application. So kung nakikita nyo na or kung nakita nyo, makikita nyo pa lang itong ads na to online, yung ino-offer na yan, ay wag na kayo mag-i-install. Mas okay na panoorin nyo muna itong review na to. At pag napanood nyo na, saka kayo mag-decide kung itutuloy nyo ba yung paglalo nyo dito or hindi. So ayan, simulan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway every month yan at sa aking dalawang cellphone giveaway. Sa December na yan, super lapit na. Ayan, dalawang cellphone yan. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko at huwag mo kong kalimutang i-PM sa aking Facebook page para maisali agad kita. So, yun lang. Going back nga dito sa ating i-review. Ayan, nalito nga ako kanina dahil akala ko same lang siya nung na-review ko na nung nakaraan. Medyo matandaan kasi ako sa may mga nakikita ko sa mga captions na nababasa ko. At ayun, tumpak nga. Parehas nga sila ng caption. Pero, eto na nga yung kanyang pinaka-loan application, Pinaspera Peso Loan Online. Ayan. At wala pa nga siyang ratings and reviews. Siguro bago or binura, hindi natin alam. Pero nung chinek ko nga yung pinaka-details nitong loan application nila, ang pinaka-loan term is 91 to 365 days. So, hindi lang pala siya 9 months, up to 1 taon naman pala. So, chinek ko naman yung kanilang SEC registration. Naka-register naman to, pero hindi ibig sabihin nga is super legit na siya na wala kayong matatanggap ditong any text calls. Ayan, galing sa iba't ibang numbers. So, hindi ko na nga patatagalin. Ito yung mga pinagsasagutan ko sa kanila. At ito naman yung pinaka-homepage nung Pinaspera. Ayan, dito, hindi ko alam kung ilang zero yun nandito. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yung pinaka-maximum loan amount daw is 100,000 pesos na. O, diba? Pakalaki. So, ayan na. Pakita ko na sa inyo yung mga pinagsasagutan ko dyan. As usual lang naman doon sa may kagaya ng mga sinasagutan natin sa mga iba't ibang klaseng loan apps na hindi legit. So, yun. Tapos, ang dami pa ditong references, 5. Pero pagkayari ko nga i-register ang aking cellphone number ay naging 15,000 pesos na lang. So, yan, napakita ko naman na sa inyo yung mga sinagutan ko dito at nakakaloka 5 yung contact references na kailangan. At dito, bawal yung blurred sa pagpicture ng ID pero sa may selfie, okay lang kahit na hindi super diretso yung mukha mo or kahit paling-paling medyo blurred. Dito, mabilis lang din naman yung process ng pag-a-apply kaso nga lang, dito ako medyo nawalan na din ng chance na masabing ito ay talagang super legit dahil may nakita na naman akong more than. Ayan, imbes na more than, nagiging more than. Halos lahat ng mga nare-review ko dito na mga bagong labas, puro yun yung nakikita ko. So dito, pwede yung Gcash, kaso nga lang, nung napunta na ako dito sa may pinaka-last part, yung makikita yung loan details, bigla nang nagbago itong aking pinaka-credit, naging 2,000 pesos na lang, o, diba? Tapos, eto, nabago na din yung pangalan, hindi na siya Pinaspera, naging Pera Lakas na. O, diba, nakakalungkot. So, tayo ay umasa na naman po sa panibagong loan application na bagong palit lang pala ng pangalan, pero hindi pala siya bagong application talaga. So, ito, nalito na naman ako kasi kanina, diba, 2,000 pesos na yung nakalagay sa pinaka-last part, pero dito naging 3,000 pesos. At yung loan term niya is loan term. Yung loan term is 7 days lang, so ito ay short term lang. At yung pinaka-madi-disburse lang matatanggap ko is 1,800 lang. Dahil, meron tong processing fee na 1,001, merong total interest fee na 19 pesos lang, at merong risk control service fee na 180 pesos. So, pinakababayaran ko dito is 3,000 pesos pa din, pero ang matatanggap ko lang is 1,800, which is napakalaki nung mga iba pang charges. Dahil dito dapat yung malaki is interest, 'di ba? Pero bawing-bawi siya sa may processing at sa may risk control service fee.
So, ayun, short term lang, 7 days lang, pero dito sa May Pera Lakas, dahil ito is nagawa ko na din ng review dati, ang natandaan ko lang is dito legit na pag hindi ka agad nakapagbayad or kahit wala pa yung due date mo is meron ka nang matatanggap na iba't ibang klaseng text messages. Ayan, sinisingil ka na agad kahit wala pa yung due date mo. Good thing na lang dito merong account cancellation. At ayun, base nga din sa may mga naka-experience na to, meron ka nga talaga receive hindi lang text messages, pati sa may email mo. Ayan, maraming mag-i-email sa'yo na puro mga copy-paste lang naman daw yung mga pinagsasend. So yun ay reminder lang naman, pero pagka nakalagpas ka na ng due date mo, asahan mo na mas dadami ang magte-text at tatawag sa'yo. So yun naman talaga yung pinaka-consequence pagka hindi agad nakapagbayad. Kaso nga lang sa may mga hindi talaga legit, hindi lang reminder yung isesend sa'yo. Kahit wala pa yung due date mo, makakatanggap ka na dyan ng iba't ibang klaseng masasakit na salita. At yung iba nga is dinadami pa, pati yung pamilya mo, mga kaibigan mo. At kinokontak pa nga kahit na hindi nakalagay sa contact references. So yun yung ilan sa mga consequences talaga pagka hindi ka nakapagbayad. So dito, masasabi ko na ex na naman siya, isang paasa loan app, at nagbago lang siya ng pangalan. Diba, nakakalungkot lang na wala pa ring bagong loan app na lumalabas na legit na walang matatanggap na pananakot. Yan, wala pa rin talagang bagong lumalabas. So sana, hopefully, ay meron lumabas na bagong application na talaga makakatulong sa mga nangangailangan in the future. So kayo kung na-experience nyo na mag-apply dito sa May Pinaspera or / sa May Pera Lakas is, i-comment nyo na dyan kung ano yung experience nyo at kung ano yung text messages na natanggap nyo at kung magkano yung loan amount nyo na natanggap at kung magkano naman yung limit na ibinigay sa inyo. Ayan, yung credit limit for first-time user. So para sa akin, hindi ko maire-recommend to dahil super laki ng makaltas at hindi sa inyo makakatulong talaga. Lalo na kung ang kailangan nyo is mahaba ang bayaran or aabutin ng 1 month. So ito 7 days lang. So kung meron pa kayong gustong loan app na bago, may makita kayong ads na nag-o-offer online na tingin nyo is bagong app, comment down nyo na para ma-i-review ko yan sa inyo. At hindi na kayo mag-aksaya ng oras sa may pag-review at pag-fill up, ayan, ng mga personal information nyo, yung pag-share ng personal information nyo. At para makita nyo nga din kung magkano talaga yung matatanggap nyo pagka sinubukan nyo yung mga bagong labas na yan. So, ayan, re-reviewin ko yan para sa inyo, kaya comment down na. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! So, binabasa nga ako dito sa my previous upload ko. Ayan, ang dami ko daw salita doon bago ako magsimula. Oo, madami talaga at ako din medyo natagalan ako doon. So, sorry. Ayan, nababasa ko lahat ng mga comments nyo dyan. Hindi ko lang na-replyan lahat dahil ang dami. Pero super thank you sa mga nanonood nung mga ina-upload ko at sorry kung nahabaan kayo minsan sa my intro ko. Syempre, kailangan maipaliwanag natin para mas maging malinaw sa inyo, diba? Kung ano yung talagang kailangan subukan na loan app na maaasahan talaga at kung ano naman yung hindi. So, kung ano yung mga i-expect nyo doon sa mga loan apps na yon. So, yun, sorry kung medyo matagal. Pero sisikapin kong bilisan yung intro ko at pagsisimula ko. So, yun lang.